Panoorin po natin itong latest video ni Dayan. Kung hindi po ako nagkakamali, ang pangalan po niya ay Dayan Hortaleza, no? Pero I may be wrong. Yun po kasi nakita ko sa mga platform niya, no? So, siya po yung supporter ni Pastor Kibuloy. This time, kung dati yung mga binigyan natin ng reaction ay tila mabangis siya, no? At gumagamit siya ng mga salitang below the belt, no? Yung mga hindi ka aya-ayang marinig, no? This time, sa video niyang ito, para naman po siyang angel. Para po siyang anghel. Panoorin po natin at bigyan po natin ng reaction. Ito na po. But mas masaya pa kami lalo. In spite of all the things that they are throwing against the Son, against the kingdom. Kasi Matthew 5:12 says, "Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you." History repeats itself, mga kapatid. Yung mga nangyayari noon pa, mga persecutions ng mga Christians before, yun din yung nangyayari sa amin ngayon. Pero tignan mo, they are badge of honor pa rin para sa kanila yung mamatay sila para kay Jesus Christ. And in this generation today, in the Gentile setting, it is also a badge of honor for us to be persecuted in His sake, to experience and have a glimpse of the sacrifices of the Father through His appointed Son. So, kaya masaya kami. Kikita niyo yung mga ginagawa namin, tinatawanan na lang namin yung mga akusasyon na binabato nila sa aming mahal na pastor at sa Kingdom Nation. Bakit? Because we know that great is our reward in heaven. Yan. Na-share ko lang sa inyo para naman maunawaan ninyo. Kasi grabe yung bashing na natatanggap din namin as nagsasalita dito sa social media. Hindi kami mga tunay na hindi kami mga vloggers talaga. Pero since you have say all manners of evil against our beloved pastor, kami naman po ang nagsasalita kung sino po talaga si pastor, kung gaano po kabuti si pastor. Yung mga sakripisyong ginagawa namin, mga tulad ng mga pagtitinda, sinasabi nila namamalipos daw kami, nagtitinda ng kung ano-ano, ota, puto, kutsinta, ano pa ba yung mga pinagsasabi nila. May napupuntahan po yun. Hindi yun pumupunta sa mga packets po namin. Hindi po napupunta yun sa packet lang po ni pastor. Napupunta po yun lahat sa humanitarian movement na ginagawa ng ating mahal na pastor at ng bansang kaharian. Sino po bang nauuna sa mga sakuna na tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas? Di po ba ang SMNI Foundation? Di po ba ang Children's Joy Foundation? Ganun kabuti si pastor, mga kapatid. Sa mga hindi po nakakaalam sa kanya, yung mga comment sections, nakikita namin gaano ka binalahura yung pagkatao ni pastor. Kami po mismo yung nasasaktan doon. Kaya hindi nyo rin po kami mapipigilan na magsalita kung gaano po kabuti si Pastor Apollo Kibuloy. Iba sa inyo, puro kung ano pinagsasabi. Kesyo-kesyo na bayaran daw kami. Hindi po. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po kayong ang lahat ng Ama. Praise the Father. So yun, napanood po natin, no? Kitang-kita nyo yung pagkakaiba ng video na ito dun sa mga dating video niya na binigyan natin ng reaction. Linawin lang natin, Dayan, hindi kayo pinoprosecute because of your faith. Hindi nababatikos si pastor nyo because of his faith. Hindi dahil sa paniniwala niya o religion nyo. Hindi ganon. Kasi yun po yung pagkakaintindi ko sa mga sinabi niya eh. Nagbigay pa nga siya ng example eh. Parang sabi niya, history repeats itself. No? Na parang yung mga nananampalataya kay Jesus Christ noon, nababatikos, no? Napoprosecute, parang hinahalin tulad nila yung sarili nila sa mga taong iyon na naprosecute because of their faith. Dahil sa paniniwala nila kay Jesus Christ. Hindi ganon. No? So huwag mong gamitin yung ganong paghahalimbawa. Dayan, maling-mali. No? Napoprosecute or pinapatawag sa hearing ang inyo pong pastor ay dahil may mga reklamo sa kanya. May mga akusasyon sa kanya na nakakitaan ng DOJ na may mga probable cause, no? Kaya po pinapatawag or pinapasubpina ang inyong pastor sa Senado. Kaya po siya sinampahan ng mga kaso. Yung mga kasong sinampa sa kanya ay patungkol sa mga di umano'y pang-aabuso niya at sa mga trafficking na ginawa niya, no? At kung ano-ano pa. Yung po yung mga kaso. Hindi naman siya sinampahan ng kaso because of his faith because of your religion Wala namang nagsampa ng kaso sa kanya dahil siya ay pastor, dahil siya ay nagtuturo ng ganito, ng ganyan.
no? Hindi naman kayo sinasampahan ng kaso dahil sa inyong paniniwala, no? So, wag mong gamitin yung ganung paghalimbawa. Mali yan. Baka marami kang mapaniwala niyan or marami kang mauto, no? Ang dami pa namang mga Pilipino na madaling mapaniwala. Basta lamang malumanay magsalita, parang angel, especially kung yung personality mo, no, tsaka yung itsura mo is pleasing, no, at tsaka talagang may itsura ka. Kapag yung mga ganung tao ang nagsalita na may itsura, mabait, talagang papaniwalaan kahit malayo naman sa katotohanan yung sinasabi. So, hindi prosecution because of your faith ang ginagawa, no? May mga nagrereklamo at ang mga reklamong ito ay naayon sa batas ng tao, hindi sa batas ng Diyos. So, sana malinawan yung isip mo, Dayan, no? Huwag mong lokohin yung sarili mo. Kasi yung mga sinabi mo, tila pati sarili mo kinukonvince mo no? Hindi ganoon. Sabi pa niya, mabait si Pastor Quiboloy, no? Kung mabait si Pastor Quiboloy, edi mabait. Pero hindi porket mabait, hindi na pwedeng magkasala at hindi na pwedeng gumawa ng mali sa kapwa, no? Hindi porket pinroklama niya yung sarili niya na appointed son, hindi ibig sabihin ito ay perfecto siya, no? Maaring mabuti siyang tao, tumutulong siya sa iba, kasi yun yung sinasabi niya Nagbibigay ng relief goods, sabi pa nga niya, nauna daw yung SMNI Foundation, tsaka yung Children's Joy yata yun, ano? So, parang nahiya naman yung Sagip Kapamilya Foundation at tsaka Kapuso Foundation, ano? Alam ko sa SMNI Foundation, bago lang yan Parang nahiya yung Sagip Kapamilya Foundation at Kapuso Foundation na talagang ilang dekada na, mahigit 50 na yata silang tumutulong sa mga Pilipino. No? Sabi niya kasi nauna pa raw tumulong yung SMNI Foundation. Nandun na tayo, maaring tumutulong si Pastor Quiboloy sa mga tao, sa mga bata. Pero again, hindi ibig sabihin nito ay hindi na siya pwedeng magkamali or hindi na siya pwedeng gumawa ng mali sa kapwa niya. Kaya nga meron tayong korte, may senado, no, may proseso, may judicial process para mapatunayan natin kung ano ba yung totoo. Hindi mo mai-invalidate yung mga akusasyon sa kanya ng mga taong mismong galing sa kingdom nyo sa pamamagitan ng pagsasabi mo na mabait si pastor. Pwedeng tanggapin ng mga tao yan, yes, kasi siguro totoo, may patunay na mabait siya at tumutulong. Pero again, hindi ibig sabihin nito ay hindi na siya pwedeng magkamali or magkaroon ng kasalanan, no? Kahit appointed son siya, maaari pa rin siyang magkaroon ng kasalanan. At maraming ganyang cases, no? International, local, mapapare, pastor, religious leader na talagang yung iba nakulong pa nga. So, Dayan, ewan ko, good luck sa'yo. Kung may mauuto ka, siguro may mauuto ka, may mapapaniwala ka sa ganyang style. Yes, pero hindi lahat. May mga matatalinong tao na nakakapanood ng video mo. Isa pa, Dayan, at saka sa mga DDS, hindi ito unfair kay Pastor Quiboloy. Yung nangyayari ngayon, hindi unfair kay Pastor Quiboloy yun. 2011, sinampa yung kaso. Ano na ngayon? 2024. Dinismiss ng Davao City Prosecutor yung kaso, inakyat sa DOJ, nabinbin, na-delay, walang nangyari nung nakaraang admin, no? Si President Duterte na kaibigan ni Pastor Quiboloy ang nakaupo. Walang nangyari dyan, hanggang sa naging presidente si BBM. After 2 years pa nga saka ulit binuksan ng DOJ, saka ulit nila sinampa sa korte. After 2 years, mahigit isang dekada, Dayan, no? Sa mga DDS na nagsasabi na unfair yung treatment kay Pastor Quiboloy, hindi po. Sa mahigit isang dekadang na-delay yung kaso na walang nadesisyonan ang korte, walang nakitang guilty or walang nakitang not guilty, no? Na na-acquit, walang ganun walang desisyon ng korte no? Yung pinakamataas na korte, Supreme Court, no? Walang naging ganun desisyon So, hindi yun unfair kay Pastor Quiboloy. Pabor yun kay Pastor Quiboloy. Unfair yon sa mga naging biktima dahil wala silang napala, no? Yung pagkakadelay ng mga kaso sa loob ng mahigit isang dekada, hindi yung pabor sa biktima, pabor yun doon sa inaakusahan. Yung po yung totoo. Kaya wag po kayong magpabiktim, Dayan. Hindi ko alam kung bakit ka biglang bumait, no? Samantalang dati, gumagamit ka ng mga salitang hinayupak. If I'm not mistaken, yun ang tatandaan ko hinayupak, demonyo. Tapos kung kutsain mo at sabihan ng mga malapastang salita si BBM at ang First Lady, wagas. Daig mo pa na ikaw ang may-ari ng Pilipinas. Hindi ko po pinagtatanggol si BBM dito Hindi po ako suporta ni BBM. Kakamping po ako, no? At sa attorney lamang ang presidente ko, no? Hindi ko sinusuportahan si BBM. Pero mali rin naman ang mga pinagsasabi nito kay BBM, no? Just because pinagtatanggol niya si Pastor Quiboloy, grabe na siyang magsalita kay BBM, no? Hindi tayo dapat ganon. Batikusin lang natin pero wag yung lapastangang magsalita. So nakakapagtaka lang na bigla siyang parang anghel ngayon, samantalang dati lapastangan siyang magsalita. No? Talagang para siyang may sumanib na kakaiba sa kanya sa mga previous video niya na i-share ko sa inyo. Siguro dahil nakita rin niya yung sarili niya sa Senado, siguro nagulat siya na alam na nila Senator Risa Ontiveros yung mga sinasabi niya sa social media.
yung mga ginagawa niya at kinukuda niya sa social media. Sabi pa niya, parang honored sila sa prosecution na ginagawa sa kanila at masaya sila at dahil ang reward daw ay great, no? Yun naman pala bakit hindi niyo na lang hayaan na gumulong ang proseso ng batas, no? Ang judicial process. Bakit kung ano-ano pang ginagawa niyo doon sa mga testigo, sa mga resource person, sa mga di umano'y biktima, ini-imitate nyo pa, no? Pinagtatawanan nyo. Tama ba yan? Tama ba yan na asal ng isang taong makadiyos na may pinagmamalaking religion? Yan ba yung natututunan nyo mabuti? Ika nyo dyan sa inyong kingdom nation? So kung confident kayo at masaya kayo sa nangyayari sa sinasabi nyo nangyayari sa inyo dahil alam nyo na yung reward nyo ay mas maganda, blah 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 according sa inyong libro, dapat huwag niyong iniinsulto mga taong nasa authority. Kagaya ni Senator Risa Ontiveros, tinatawag mong virus, antivirus yung term mo. Tapos, ini-imitate niyo yung mga resource person ni Senator Risa Ontiveros, ginagaya niyo kung ano-anong ginagawa niyong katawa-tawa para magmukhang katawa-tawa yung mga taong yon. Para siguro, masira yung credibility at integrity ng mga taong yon, no? Naandyan yan sa social media, kalat yan, kayo naglagay niyan. Yun naman pala, confident naman pala kayo at masaya naman pala kayo sa nangyayari. Di sana, hayaan nyo na lang na gumulong ang batas. No? Dahil at the end of the day, kung totoong walang kasalanan, mapapahiya yung mga taong nag-akusa kay Pastor Quiboloy. Mapapahiya sila Senator Risa Ontiveros na nagpupush ng pag-iimbestiga sa mga kasong yan. No? At kayo po ay hahangaan ng mga tao dahil hinayaan nyo na yung batas ang manaig. At napatunayan sa batas na walang ginawang mali si Pastor Quiboloy. Dapat ganun, no? Hindi, ang dami mo pang ginawang video na talagang may panlalait kay Senator Risa, kay BBM, kay FL, dun sa mga resource person. So, wag hypocrite, no? At wag mag-pretend. Yung ginagawa mo na ibang-iba yung asal mo sa ibang video, tapos ganyan kaka-angelic sa video na yan, pagpapakita yan ng pagiging hypocrite mo, no? Hindi nakakatuwa yan. Good luck na lang sa'yo. Siguro marami ka pang mapapaniwala sa ganyang style. Good luck na rin sa kanila. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa pinakita naman niya sa video ito? Meron pa siyang Bible verse, no? At akala mo hindi makabasag pinggan. Pero sa ibang video niya, iba po yung asal niya. Ilagay nyo lang sa comment section below. Huwag nyo kalimutang i-like ang video. Nakita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.